So problem number 4 of the chapter 4 of the differential equation by the substitution by the suggested equation of the linear differential equation. So the problem number 4 na tayo. So the problem number 4 is, kung titignan mo yung problem number 4 is medyo complicated pero madali lang yan pag alam mo kung ano yung gagamitin mong substitution. Kaya ang pinaka-importante dito is kapag pipili po kayo ng isang substitution, which is yan po yung nagle-let kayo ng any variable na kung saan ang ilelate nyo po is yung mga common. Well, actually, kahit hindi common, basta isipin mo muna, yung analyze nyo muna yung problem na kung saan meron ito magkakapareho. So, for example lang dito sa problem number 4, ang gawin mo, let B ka muna. So, i-let B natin. So, pwede rin G, Y, kahit anong variable. So, ang gamitin mo is analyze ka sa problem kung ano yung gagamitin mo. Kung titignan na yung problem, walang magkakapareho, di ba? Kasi ito 1 plus 3x sin y. Pero ito x squared cosine y. Hindi naman yan magkapareho. Paano mo yan i-differentiate? O hindi naman siya magkapareho. Kumbaga is magkakaroon ng complicated dyan pag isa sa kanya yung pipiliin mo. Kung saan dito yung pipiliin mo. So, kailangan lang is medyo mag-ingat sa pagsisimplify po ng substitution method. So, paano ito sinisimplify? So, gagamitin natin yung, ano ba yung ililate natin? So, try natin ba ilate sin u? Sin y pala. So, sir, bakit sin y? Hindi ba pwedeng cosine y? Cosine y na lang. So, hindi ba pwede? So, kasi ganito yan. Pag dinifferentiate natin yan, makukuha natin yung cosine. Magiging positive cosine, di ba? Pag dinifferentiate natin yan, magiging positive cosine. Halimbawa, pag ginawa natin db, magiging cosine y. So, ibig sabihin, babalik siya dito. So, kung sakaling kinuha natin yung cosine, pag dinerive natin yan, negative sign, which is hindi siya pareho dito sa positive sign. So, mas okay yung sign na gagamitin natin. Kasi pag dinerive natin yan, positive cosine. So, pasok siya dito. So, ano yung next step natin? So, ang next step po natin, dahil y yan, magiging dy dito. dy. Dy ang function ng cosine. So, gagamitin na natin yung substitution method agad. So, 1 plus 3. Ano ba yung sa problem? Sa problem po is 1 plus 3x po. Then sin y. Ano ba yung sin y? Sir, ang sin y po is yan po yung b. So, kapag yung b, minultiply natin sa x, magiging what? Magiging bx na lang by homogeneous. Tama? So, dx dito. Meron kasi dx dito. So, minus x squared. Tama, minus x squared din, di ba? So, cosine y. So, ito yung purpose natin kung bakit natin ginamit yung cosine y. So, dahil cosine y yan, ano ba yung value ng cosine y? Kasi, tignan nyo mabuti. Sir, cosine y dy. So, cosine y dy, ang value na is yung db. So, ibig sabihin, nung x squared, magre-respect yan by db. So, yan po yung purpose natin kung bakit mas pinili po natin si sin y kaysa kay cosine y. So, yan. So, equal to 0. So, yan. So, simplify po natin. So, medyo maliit lang, pero kung mahaba-haba din ang solusyon nito. So, ano yung next step natin? Isi-simplify natin yan. So, sir, papasok si parabol variable. So, yes, tama po. Papasok po si parabol variable. Pero ang tanong, ito, makakapag-integrate ka ba ng x squared pag nag-respect ka sa b? Hindi, di ba? So, hindi mo siya ma-integrate. So, ang gagawin mo, eliminate mo yan. So, para ma-eliminate yan, di-divide natin by x squared with dx. Sir, bakit dx? Para mag-perform siya ng natatanda niyo yung ano natin sa formula step number 2, which is kailangan mo i-inform mo yung equation mo by the standard form. Tama po ba? So, kailangan natin divide by dx para mag-standard form, which is yung db all over dx. So, dito, pag dinivide natin ito dito, ang matatanggal ay yung dx. Kaya ang matira dito is what? 1 plus 3bx. Pero, ito, magdi-divide kay x squared. Pero matatanggal na ito, di ba? So, ito magiging x squared. Then, ito magiging x squared. So, bakit meron itong mga x squared? Dahil, simple lang, algebra lang. Tignan nyo, may operation na positive. So, yung 1, i-divide mo by x squared. Then, ito, 3bx, i-divide mo by x squared. So, ito, divide mo by, ito, matatanggal. Matatanggal na yung dx. Kaya, ito na lang matira. Ito, matatanggal. Di ba? Kasi x squared divided x squared is what? Negative db all over dx. So, db all over dx. Kasi ito matatanggal na. So, equivalent of 0.
So, yan, gawin mo na lang yan, standard form. So, para magawang standard form yan, kailangan mo ito ilabas dito. So, ilabas natin yan. 1 all over x squared plus, equal na lang. So, ito, i-transpose natin ito, magiging positive. db all over dx. Yan ito, magiging what? Magiging negative 3b all over x. All over what? X squared, tama? So, ito, sisimplify natin. So, 1 all over x squared db all over dx. Ito, matatanggal, di ba? By law of exponent. Yan. So, magiging what? Magiging 3b na lang. All over x na lang, tama? So, 3b all over x. So, ang gawin mo, medyo pangit yung itsura. Pag standard form, medyo pangit. So, kailangan natin gawing original ng standard form of the linear. So, mas mauna yung db. So, kailangan natin i-arrange. I-arrange lang. Hindi po siya tinatawag na transpose kasi mag-iba po yung sign. So, by commutative property na lang. So, db all over dx. So, minus 3b. So, hindi ko po yan gi-transpose. So, yan. So, equal niya yung ito. 1 all over x squared. So, ito pwede na. Di ba? Ito, magre-represent yan by, dy dx. Ito, magre-represent by p of x. Dito, magre-represent by q of x. So, yan. So, alam natin yan. So, first order of linear equation yan, di ba? So, galamay na natin yan. So, sana dito na lang natin ilagay. So, ano ba yung gagamitin natin? Ginagamit natin doon is ye, integral of p of x. Pero this time, hindi natin gagamitin yung ye. So, bakit niyo po gagamitin yung ye to the integral of p of x? Hindi natin gagamitin yan. Hindi natin gagamitin yung y. Bakit? Kasi, alam mo, naka-db to. Hindi naman siya naka-dy. So, ang gagawin mo, papalitan mo yan ng b. Tama. So, ito, magiging what? Magiging, ano ba ito siya? Tama rin, magiging x din yan. So, dx. Equivalent of integral of q of x. So, tama rin, q of x dito. Then, multiply by integral of p of x. Yan po yung first order of the linear equation, di ba? Yung formula natin. So, yan, natakli na natin. So, b integral of p of x. Ano ba yung p of x natin dito? Ang gawin lang mo lang, yung b, ilagay mo sa baba. So, magiging, ang p of x natin is negative 3 all over x dx. Equivalent of q of x is yung 1 all over x squared. Multiply kay integral of negative 3 all over x dx, 10 dx dito. So, be, ang integral ng negative 3 all over x is negative 3 ln of x, tama? Equivalent of integral of 1 all over x multiply kay negative 3 ln of x dx. Yan. So, by properties of exponential, b is e to the 3, ln na lang. ln of x to negative 3. Tama? Then dito, q of x, 1 over x multiply kay e ln of x to negative 3. So, tanggal na yan. So, by b, yung b, ang matira yung x to the power of negative 3. Multiply kay b, magiging b, x to the power of negative 3. Tama? So, equivalent of integral of x squared. Yan. Medyo mahaba-haba rin. So, equivalent of what? Ito, magiging, magmumultiply dito by, ano ba ito siya? Magiging multiply by x to the negative 3. I-multiply natin by dx yan. dx. So, ito, i-multiply na natin. Nasaan yung eraser ko? I-multiply na natin yan. So, isi-simplify natin. So, paano natin ito masisimplify? So, ang gawin mo, di ba, integrate mo ito. So, alam natin sa rule ng integration, pag yung denominator na variable may exponent, tinataas po natin yan. So, tataas po natin yan. So, by x to negative 3 equivalent of integral of x. Pag tinaas natin yung positive to, magiging negative 2. Multiply natin by x to negative 5 dx. So, yan. bx to negative 3 is equivalent of x times x. Mag-add po yung exponent. Negative 5 plus negative 2 plus negative 3 is negative 5 dx. Then, integrate mo yan. Pag in-integrate mo yan, magiging what? Magiging bx to negative 3 is equivalent of negative 5 plus 1 is negative 4. Negative 4 all over what? Negative 4 plus c. So, ang gawin mo, para makapag-eliminate ka, kailangan mo na lang yung
kailangan mo ito ibaba. Ibaba natin ito. So, magkasya pa ba? So, doon na lang. Dito na lang. Or, dito na lang. Dito, copy mo yung B. Ito magiging what? Magiging negative 1 all over 4x to the 4. Tama? Plus C. So, multiply by what? Multiply ka by 4. X to the, eliminate natin by to the 4. So, ito, pag minultiply natin ito, yung 4x to the power of 4, multiply dito, mag-add po yung exponent. Bali, negative 3 to positive, negative 3 to positive, positive 4 is magiging, magiging 4b na lang, tama? 4bx na lang. Kasi negative 3 to positive 4 is meron itong 1. So, 1x na lang. So, ito matatanggal ito. Bali, 1 na lang. Negative 1. So, ito magiging what? Ito magiging positive C. Ito kasi magiging what? Ito magiging x to the 4. Dahil ipatos lang natin yung degree nito, mag-divide both side tayo by 4. So, magiging natatanggal yung 4 dito. Ang matira dito is C to the x to the 4. Yan. Simplify na natin. So, pag sinimplify natin yan, ano ba yung value ng B natin? So, kailangan natin balikan. Ang value po ng B is sin. Tama? So, 4x. Ang value ng B is sin y. So, magiging sin y na lang dito. So, dito magiging negative 1 plus cx to the 4. So, yan. Pwedeng ito na yung sagot mo. Pwedeng i-commutative property mo by algebra. So, sundan natin si algebra by 4x sin y. Equivalent of cx to the 4. Ito magiging minus 1 din. Hindi naman siya transpose ha. Commutative property lang. Parang gusto mo lang i-arrange by alphabetical. So, yan. Yan po yung final answer sa number 4.